Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Wednesday. October, ano na ba tayo ngayon? 28. 28. 27, 28. At salamat sa Diyos na muli ay naririto tayo. Marami pong mga nagkasakit dahil dito sa bagyo. Mga naulanan, naambulan, isinipon, at pati mga bata, pati mga matanda. Pero salamat sa Diyos, ang ating Diyos ay nagpapagaling. Siyang gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. Siyang ating healer sa spirit, sa soul, at sa body. Purihin ng Diyos at ngayon pong umaga ay ating tatalakayin ang isang paksa patungkol sa pagiging ama ng ating Diyos. The Father Heart of God. Yung makaamang puso ng Diyos. Ito po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Basahin muna natin ang ating talata, Romans 8:15. Romans 8:15. At ang Espiritu na tinanggap nyo ay hindi kayo ginawang alipin para muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, natatawag na ninyong Ama ang Diyos. Okay. Tatawag nyo ng Ama Ang Diyos. ang Diyos. Ano yon? Saan yon? Romans. Okay. Sa King James kasi ay nakalagay Abba Father, no? Abba Father. Ang akala natin ay doble-doble ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Ang Abba kasi ay Hebrew word for father. Kaya si Jesus Christ, ang tawag niya sa tatay niya ay Abba. Abba, yun po. Parang tay, itay, tatang, parang ganon, di po ba? At dito po ay makikita natin ano ba ang, dalawa lang muna ang pag-uusapan natin. Ang pagiging ama at pusong ama ng ating Diyos. Okay? Kaya ano ba ang dalawang characteristic ng Diyos Ama? Una, yung Abba. Abba, diba? Daddy, Papa, ano pa ang tawag natin sa tatay natin, yun ang parang tawag natin ng endearment sa ating ama. Okay? Kaya yung Abba, ang sabi, ito yung characteristic ng Diyos, yung pagiging loving niya. Diba? The loving, endearing, affectionate side of God the Father. Yun po. Yung nalalambingan natin, nahihingan natin, kung anong pangangailangan natin, ay nakakahingi tayo sa daddy natin, sa papa natin. At ito po ay makikita natin na ang Diyos Ama ay isang amang mapagbigay at mapagmahal. Okay? Sabi sa Luke 11:11-13. Dito po ay makikita natin yung Luke 11:11-13. Kayo'y mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Okay. Ibig sabihin, ang tatay kasi, siya ang provider, di ba? Sa ating kultura, ang tatay ang nagtatrabaho. Siya ang nagbibigay ng pera para maibili ng pagkain ng mga anak. At ang sabi dito, kapag ka ba humingi ng tinapay ang anak nyo, ano ibibigay nyo? Di ba tinapay? Pagka humingi ng itlog, itlog ang ibibigay nyo. Hindi bato, di ba? Hindi alakdan, ang sabi.
kapag humingi ng isda, isda ang ibibigay nyo. Ganun po ang larawan ng ating Ama. Kung ano ang hihingin natin, siya ang magbibigay. Kaya nakakatuwa sapagkat ang ating Ama sa langit, ang sabi niya, kayo, pagamat masasama, ano ibig sabihin ng masasama? Hindi naman masasamang tao, ibig sabihin, kundi limitado kayo bilang ama na i-provide ang lahat ng pangangailangan ng anak niyo. Pero kahit na limitado tayo, pagka humingi ang anak natin, nagsisikap tayong ibigay sa kanya kung ano yung hinihingi niya. Kaya makikita natin dito na kayo, bagamat hindi nyo kayang ibigay, nagsisikap kayo, kahit limitado kayo sa finances, nagsisikap kayo na ibigay ang hinihingi ng inyong mga anak. At ang sabi ng ating Ama, lalo na ang Diyos, lalo na ang ating Ama sa langit, na magbibigay ng lahat ng pangangailangan nyo. Ang kailangan lang, humingi ka. Yun lang po ang sinabi, Matthew 7:7. Ask, and it shall be given unto you. Yun po ang sinasabi sa James 4:2. Wala ka kasi hindi ka humihingi. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ito po yung mukha ng ating Ama sa langit na gustong-gusto niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. At nakikita ko po yun. Marami pong mga nanay, mga tatay ang nagkukwento sa akin. Meron ngang kailangan silang umuwi ay lumabas ng Maynila, galing sila sa probinsya dahil meron yatang patay dito, napupuntahan silang kamag-anak. Meron siyang 2 anak na kailangan niyang isama dahil walang magbabantay. Kaya kasama niya. Pero meron na silang usapan. Pagka nasa bus tayo, huwag kayong hihingi ng anumang pera at ipabibili sa akin sa mga umaakyat na mga nagtitinda. Opo, sabi nung 2. Kasi ang pera nila talagang kasya lang sa pamasahe, makarating lang doon sa pupuntahan. Pero mahaba ang biyahe, tapos may mga nag-aakyatan na mga balot, mga tinapay, chicharon, kung ano-ano. Tapos, yung mga anak niya ay alam nyo yung mga nagtitinda, ang talagang mga pinupuntahan, yung may mga bata. Kasi yung mga bata, ang talagang kailangan ng pagkain. At pag alam ng mga tindero at tindera, na pagka humingi ang mga anak, ay talagang ang ina ay hindi makakatiis. At kahit na ayaw niyang bumili, mapipilitan siya dahil ang anak niya iiyak pag hindi nabili ang gusto. Pero ang sabi sa akin, yung mga anak niya nakatingin sa kanya, nakatingin dun sa mga tinitinda na alam niyang gustong-gusto ng mga anak niya, kaya lang kailangan niyang tiisin dahil wala silang pera. Dahil pagka bibili siya, baka hindi na sila makarating dun sa pupuntahan nila. Alam niyo, sabi niya sa akin, nadudurog ang puso ko. Alam ko na nagugutom na sila dahil ako gutom na rin. Pero wala kaming ibibili. Pero, alam niyo, mga tao lang yan. Tao lang yan na nadudurog ang puso kapag hindi na ibibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero what about our God? Siya ang ating Ama. Siya ang Heavenly Father natin na pwede nating hingan, na pwede nating lambingin
kapag kailangan natin ng anumang bagay. Kaya ito po ang mukha ng ating Ama na nagmamahal, na gustong ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. At nadudurog din ang puso niya kapag hindi na ibibigay. At ito po ang mas masakit para sa ating Ama. Yung nagtitiis ka, pero pwede ka namang tumawag sa Kanya. Gustong-gusto niyang ibigay sa iyo yung pangangailangan mo, pero ayaw mong tumawag. Mas masakit po yun. Gustong-gusto ng Ama na ibigay sa atin yung pangangailangan natin, pero mataas ang pride natin kung minsan. Kung minsan, madalas siguro, sasabihin natin, hindi, kaya ko yung bilhin para sa anak ko. Magsisikap ako. Gagawin ko ang lahat. Pero, alalahanin natin, tayo ay tao. Tayo ay mayroong limitasyon sa maari nating ibigay sa ating mga anak. Yun pong mga magulang sa inyo, maiintindihan nyo po yan. Sapagkat kahit na mahirap lang tayo, gusto rin natin, alam nyo yun, nakakatuwa dahil noong panahon, noong una, ay kakaunti lang ang may TV. Kakaunti lang may TV, black and white pa. At kami ay nakikipanood lang sa kapitbahay. Pero hindi kami pinapapasok. Doon lang kami sa bukas na bintana nanonood. At alam nyo, meron pong mga kapitbahay na medyo mararamot. Gusto nila, sila lang ang nanonood. Biruin mo, sinara yung bintana. Kami, ng mga nanonood, marami kaming batang nanonood. Pinagsarahan kami ng bintana. Sarado rin ang pinto. Ibig sabihin, hindi na kami makakapanood. Abay, luhaan kaming umuwi sa aming mga bahay. Yun bang, pagka nakita yon ng mga magulang natin, gustong-gusto nilang bumili din ng TV para sa atin, para sa mga anak. At lalo na ang ating Ama sa langit. Mahalaga sa atin ang pagkain, mahalaga din sa atin yung mga sa iba ay luxury na yon. Noon luxury na yung magkaroon ng TV. Pero ngayon parang necessity na. Bakit? Bawat bahay parang lahat may TV na. At hindi lang black and white, kundi colored na. Nais ko lang sabihin sa atin, mga minamahal, mahal tayo ng Diyos. Namatay ang Panginoong Jesus para sa atin. Kaya lahat ng blessing, ang sabi, He is the giver of all good gifts. Ang sabi, James 1:17, makikita po natin na siya ang source, siya ang pinagmumulan ng perfect gifts, good gifts, lahat ng mabubuting kaloob galing sa Diyos. At gusto niya yan na ibigay sa atin. Ang kailangan lang ay humingi tayo. Kaya doon po natin makikita ang isang mukha ng ating Ama. Parang makikita rin po natin yan sa kasaysayan ng prodigal son. Alam natin yun, di na natin babasahin. Na itong dalawa lang ang anak, di ba? Nung ama, yung panganay at yung bunso. At ang sabi nung bunso, Tay, kukunin ko na yung parte ko sa mana. At alam nyo ba, ang mga magulang nagbibigay ng mana kadalasan pagkapatay na, kung meron silang will and testament. O kaya naman,
ay yung malapit ng mamatay, matandang-matanda na ibinibigay na niya yung mana ng bawat anak niya. Pero hindi tumanggi yung matanda, yung tatay dito. Isang sabi lang noong kanyang anak na bunso ay hinatian na niya. Ibinigay na niya yung mana. At ang sabi, itong bunso ay naglayas na. Diba? Nagpakalayo-layo na. At ang sabi, ginugol niya yung kanyang pera, yung mana niya, sa isang paluging pamumuhay. Siguro nagsugal, nag-drugs, so, nag-happy-happy, at nag-treat. Ha? Parang one day millionaire na ang lahat ng kaibigan ay isinama sa resort, sa mga kainan, at madaling naubos ang pera. At nung ubos na ang pera niya, yung lahat ng kanyang mga kaibigan nangawala na rin. At ito po ang masaklap na nangyari. Nagkaroon ng kagutom. Parang biglaan. Kagaya niyan, biglaan din. Nagkaroon ng pandemic sa atin. 7 buwan, 8 buwan na ba tayong na lockdown, walang business, walang trabaho, walang pagkakakitaan, at maraming nagutom. Diba? Maraming nangailangan. At nung panahong yun, ang sabi niya, ay kinailangan magtrabaho, magpaalila yung bunsong anak. At ang naging trabaho niya ay tagapagpakain ng baboy. At sa gutom niya, buti may kinakain pa yung mga baboy, di ba? Mga tao wala nang makain. Kaya yung bunsong anak, yung prodigal son, ang sabi, gusto ng agawan pati yung mga baboy sa kanilang kinakain sa gutom. Alam niyo yung gutom ay hindi kailangan ng masarap na pagkain niya. Pagkagutom ka, ay lahat pwede mong kainin. Di ba? At yun ang nangyari. Nagutom siya. Pero, ito ang maganda. Nakaisip siya ng maganda. Na-realize niya yung pinanggalingan niya. Umalis siya sa piling ng kanyang ama. Pero doon, well-provided siya. Pero, nung umalis siya sa tahanan ng kanyang ama, nagutom siya. At nakaisip siya ng mabuti, sabi niya, sa bahay ng aking ama, pati ang aming mga alila, masasarap ang pagkain, marami, hindi lang sapat sa kanila, sobra-sobra pa. Pero ako ngayon dito, nagugutom ako. Ito ang gagawin ko. I will arise and go back to my father. At yon ang naisip niyang gawin. At talagang ginawa niya. Yung iba, mahihiya na. Nakakahiya na bumalik pa sa tahanan ng aking ama. Samantalang iniwang ko siya nung ako'y nagkapera na. Pero, ang sabi niya ito, sasabihin ko sa aking ama, Ama, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Ituring nyo na lang akong isa sa inyong mga alipin. At yun ang kanyang nasa isip, nasasabihin sa kanyang ama. At siya ay pumunta na. Nagpunta na sa kanilang tahanan. Pero ito ang hindi niya alam. Ano ba ang puso ng isang ama? Hindi niya alam na yung kanyang ama laging nag-aabang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya malayo pa lang yung kanyang bunsong anak, nakita na niya. At kung ito ay hindi na nakapagpagupit at hindi na nag-ahit ng balbas, abay napakahaba na ng buhok, napakahaba na ng balbas. Nakita ko yung ibang mga kakilala ko, abay hindi ko na nakilala. Abay napakahaba na ng buhok, napakahaba na rin ng balbas, namuti na pati balbas.
hindi ko na sila makilala. Dahil sa pandemic, hindi na sila nakapagpagupit, hindi na sila nakapag-ahit ng balba. Siguro ganun din yung prodigal son. Pero nakilala pa siya. Kilala pa siya ng kanyang ama. Kaya yung mga lumayo sa ating ama, yung mga Kristiyanong umalis sa piling ng Diyos, kahit na anong itsura nila, kilala pa rin siya ng kanyang ama. Kilala pa rin tayo ng tatay natin sa langit. Kahit na tayo ay lumayo, kilala pa rin tayo ng tatay natin. Kasi ang sabi, malayo pa lang siya, ay nakilala na siya ng tatay niya. At hindi na niya inantay na makarating sa kanya yung anak niya. Siya na mismo ang tumakbo at niyakap yung kanyang anak. Ano kayang amoy na nung anak niya? Baka hindi na nakaligo ng maraming panahon. Sapagkat ang kasakasama niya ay mga baboy. Pero tingnan nyo ang character ng Abba. Our Abba. Ang ating ama. Ang ating makalangit na ama. Yung puso ng isang ama. Nag-aantay lagi sa pagbabalik ng kanyang anak. At ito po ang isang mukha ng ating ama sa langit. Ano man ang nagawa mo, gaano ka man nagpakalublob sa kasalanan, magbalik ka lang sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ang sino man lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Kaya minsan naisip ko, Panginoon, hindi ko alam sa malapit o sa malayong hinaharap. Baka meron dahilan na ako'y lumayo sa iyo. Tulungan niyo po ako na hindi tumigas ang puso ko at makilala ko kayo bilang isang ama na nagmamahal sa akin. Na hindi ako mahiya, hindi tumaas ang pride ko na magbalik loob sa aking ama. Sapagkat sa kanya lang matatagpuan ang lahat ng hinahanap natin. Yung mga akala mo ay wala sa Panginoon, hahanapin mo sa mundo. Pero pagka lumayo ka, makikita mo ang lahat ng nawala sa iyo. Yung mga nasumpungan mo sa mundo, hindi nakapagbigay ng tunay na kasiyahan, tunay na kasapatan sa iyo. At ikaw ay nagbabalik. Pero meron tayong kaaway. Nais kong sabihin, si Satanas ay laging naririyan. Gusto niya magpakalugmok ka na sa kasalanan. Gusto niya talagang manatili ka na dyan. Huwag ka nang lumapit sa Diyos. Sapagkat ang gusto niya makasama ka niya sa impyerno. Hindi niya nais na magbalik loob ka sa Panginoon. Pero kailangan maalala natin, merong ama na nagmamahal sa atin, na nag-aantay ng ating pagbabalik. Sipin natin yun. Si Satan, kinokondem ka. Sasabihin sa iyo, hindi ka natatanggapin ng tatay mo. Batik ka sa kanyang pangalan. O batik ka sa Kristyanismo. Nakita na ng mga Kristiyano, ganito ginawa mo. Backslider ka na. Markado ka na. Hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi ka natatanggapin. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ni Satanas. Satan is a liar. Nuno siya ng mga sinungaling. At huwag nating isipin na ang Diyos natin hindi na tayo tatanggapin. He is a gracious God. Siya ay mapagbiyayang Diyos. Puno ng pag-ibig, puno ng kahabagan. Kaya kinakailangan maisip natin yon. Ano man ang naging pagkukulang natin, ano man ang naging pagkakasala natin, tayo ay malayang makababalik sa ating Ama na nagmamahal sa atin.
salamat sa Diyos. Meron tayong Diyos na ganyan. Meron tayong Ama na nagmamahal sa atin. Kaya meron pong mga pagkakataon na yun pong mga ama na nagmamahal ng todo-todo sa mga anak, na ibinibigay lahat ng gusto, kung minsan naman ay naaabuso at hindi nakatutulong sa mga anak. Kaya yung mga hindi namamalo na mga tatay, meron pong mga ganyan na naabuso sila noong sila'y maliit. Masyado silang nabugbog ng kanilang mga tatay noong araw. Kaya nung sila'y nagkaanak, sila ay nangako, hindi ako mamamalo ng aking anak. Pero hindi rin po tama yun. Okay? Yung Aba ay yung gracious God. Yung merong unconditional love. Pero meron tayong isa na makikita sa mukha ng ating Ama. Yung Aba ay yung affectionate, loving, merong unconditional love sa atin. Binibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Ang pangalawa ay yung Father. Yung isa ay Aba. Ang Aba ay yung nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Loving, affectionate. Gustong ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Itong isa ay maraming, alam nyo ba, hindi pare-pareho ang karakteristik ng Diyos. Dito naman, sa pagiging Father niya, siya ay wise Father. Hindi lahat ay binibigay. Siya ay disciplinarian. Marunong siyang dumisiplina sa kanyang mga anak. Pareho pong kailangan nito ng isang ama. Ang isang ama na hindi namamalo sa mga anak at mahal na mahal ang mga anak, kahit na anong gawin ay pinapayagan. Hindi po ganyan ang ating Ama sa langit. Bilang Father, He is loving, yes, but He is also a wise Father. Bakit? Marunong siyang dumisiplina sa mga anak niya. Basahin po natin sa Hebrews 12. Hebrews 12, 5 to 11. Hebrews 12, 5 to 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo nabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayon naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Salamat sa Diyos. Pagkat ang ating Ama sa lupa, namamalo. Ewan ko sa inyo o hindi ko ay napalo nung maliit kayo. Pero alam ko, lahat tayo ay napalo. Bakit? Mali ang ginagawa natin. Kaya ang isang ama ay hindi lang nagmamahal sa anak, pero
pinababayaan na gawin kung anong gusto niya. Samantalang, ang ama ang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang anak. Halimbawa, ang anak nyo, kasi pagkabata pa, di ba? Gusto puro candy. Ang gustong ulamin, puro hotdog. Walang nutrients na nakukuha doon. Pero ikaw, dahil ikaw ay wise, hindi mo siya papayagang puro chocolate ang kinakain. Puro junk food ang kinakain. Alam natin na kailangan meron siyang isda, meron siyang gulay, meron siyang karne, meron siyang prutas. Diba? Balanced diet. Pero ang mga bata, kung ano lang yung gusto, yun lang ang gustong kainin. At ang mga tatay ay binibigay lahat ng gusto. Ito ang gustong kainin ng anak ko eh. Pero, kapag ka ikaw ay wise, kapag ka ikaw ay matalinong ama, hindi mo ibibigay lahat ng gusto ng anak mo sa ikasasama niya. Kung ano mong ikasasama niya yon, huwag mong ibibigay. Ganon din po ang tatay natin sa langit. Kapag ka makabubuti sa atin, ibibigay niya. Pero kung hindi, at ito'y makasasama sa atin, hindi niya ibibigay. Kaya, nais ko pong sabihin, meron ang parents dapat ganun, di ba? Kailangan balance siya sa lahat ng bagay. Hindi dahil mahal niya yung anak niya, hindi niya papaluin kahit mali nang ginagawa. Kasi, ang sabi, kapag ka hindi mo pinalo ang anak mo, ano mangyayari? Hindi mo hinutok, hindi mo dinisiplina nung maliit pa. Anong mangyayari? Ang isang halaman, pagka maliit pa, pwede yung pangbutukin kung nakabaluktot. Pero kapag malaki na yan, matigas na yan, hindi mo na pwedeng putukin. Hindi mo na pwedeng disiplinahin ang anak mo pagka may sungay na, pagka malaki na. Kinakailangan alamin natin ano makabubuti. Natatandaan ko merong isang nagsabi sa libro niya. Ang mga magulang niya ay disciplinarian. Christian sila. At meron silang mga batas. Meron silang mga batas. Meron silang mga utos, rules, regulations na dapat sundin pagka nasa bahay. Kaya sila daw 2 beses ang devotion nila. Isa sa umaga, isa sa gabi. At hindi pwedeng umabsent. At sa church, 3 beses sila nasa church. Tuwing bukas ang church, meron silang Miyerkules ng gabi, meron silang Biyernes ng gabi, at Linggo, Sunday school, at service. At noong sila naging young people, meron na silang youth service. Yun ay kinakailangang atinan nila. Kinakailangan ay hindi sila papalya dahil may palo, may parusa pagka hindi sila sumunod. Natatandaan ko rin si Pastor Osis nung siya'y maliit. May pagkakataong ay niyang pumasok sa klase. Maligo ka na, sasabihin ng nanay niya. At papasok, ayokong pumasok. Ayaw mong pumasok, kukuha na raw yun ng pamalo. Ayaw mong pumasok, 1 beses lang daw na lalatayan sa puwet. Sige po, maliligo na po ako. Ibig sabihin, kung pinayagan na ayaw daw pumasok, hayaan mo na. Hindi pwede yun. Ano matututunan yan? At pagka ito ay nabalitaan nyo, nalaman nyo, nagkakating classes, abay, dapat disiplinahin. Nakakatuwa sapagkat tayo man ng mga Kristiyano, dinidisiplina rin tayo. Sino sa inyo nakaranas na paluin?
Hindi lang ng tatay nyo, kundi ng Diyos, ng ating Father. Marunong siyang dumisiplina. Marunong siyang magparusa. Marunong siyang mamalo. Pagka matigas ang ulo natin, namamalo siya. Yun ang sabi sa banal na kasulat. At nagre-rebuke siya. Diba? Ilang beses na tayo ay nare-rebuke. Ang sabi saan ba matatagpuan yon? Sa Proverbs 27:5. Ang sabi, open rebuke is better than secret love. Open rebuke. Tayo, ayaw natin nare-rebuke. Alam nyo yun, mataas ang pride natin eh. Ayaw natin na nare-rebuke tayo. Lalo na yung open rebuke. merong mga pagkakataon na syempre tayo, pagka nagkakakwentuhan, kumakain, meron tayong mga napagkukwentuhan, tapos ay nangyayari, ay iba na pagkukwentuhan natin, buhay na lang may buhay. At tayo ay komentarista ba? Ano yun? Yung mga komentarista sa radyo. Abay, wala namang bayad ang mag-criticize eh. Diba? Walang bayad. Kaya, lahat ng ginagawa ng iba, ay, si ganito naman, ganyan yan. Dapat yan, ganito ginawa yan. Dapat yan, ganito ginawa yan eh. Tayo, parang ang galing-galing natin. Dapat pala tayo na gumawa noon. Mas magaling ka pala. Pero hindi mo ginagawa. Pero yung nag-volunteer na gumawa, pipintasan mo pa. Kaya, tumarating ang pagkakataon na kami magkakaibigan. Pagka naiisip na namin yun na, iba na pala pinatutunguhan nitong aming kwentuhan. Buhay na lang may buhay. Naging kritiko na kami. At meron nang magsasabi, may kanta kasi, let's talk about Jesus, the King of Kings is He. Meron kakadin, let's talk about Jesus. Matatameme na kami. Ibig sabihin, naku po, nagkakasala na kami. Hindi dapat ito ang pinagkukwentuhan namin, buhay ng may buhay. Dapat ang pagkukwentuhan namin ay ang Panginoong Jesus at ang ginagawa ng Panginoon sa buhay namin. Okay. Kaya, ganun po ang nangyayari. Salamat sa Diyos sapagkat alam natin na ang ating Ama sa langit ay marunong dumisiplina. Kaya kinakailangan maging balanse po tayo. Bakit nawala? Maging balanse tayo. Kung kayo po ay tatay at nanay, kuminsan kasi magkaiba ang nanay at tatay sa mga disiplinang ginagawa. Diba? Ang nanay ay mapagtakip. halimbawa, na maalam ang anak nyo na a-attend ng party o birthday party o saan. Tapos ay payag kayo, ang nanay. Ang tatay, nung magpaalam sa tatay, ayaw ng tatay. Ngayon, nagmamaktol yung anak nyo. Gusto niya na mapagbigyan. Diba? Kaya ang sasabihin mo, sige anak, pumunta ka na. Sasabihin ko na lang na inutusan kita doon sa isang lugar. Pero ang totoo, a-attend ka ng party. Kakutsyaba yung nanay. Diba? Kakutsyaba yung nanay. Huwag po kayong ganun. Kung ano yung naging desisyon ng ama, ay sumunod kayo. Huwag kayong maging, anong tawag doon? Kakunayb kayo, kakutsyaba kayo ng inyong anak. Kasi yung iba ay ang kanilang character ay aba.
mapagbigay, gracious, unconditional ang love. Lahat ay ibinibigay. Pero ang tatay ay hindi. Dapat nagkakaisa kayo, mga magulang. Hindi pwedeng susuway kung ano ang sinabi ng tatay. Kapag ka gusto nyong payagan, mag-usap kayo. Sabihin nyo na baka naman masyado kang mahigpit sa ating anak. Pagka ganyan, baka lalong gumawa ng hindi maganda yan. Baka tumakas yan, hindi naman nagpapaalam. Buti nga nagpapaalam sa atin at magkasundo kayo. Okay? Kinakailangan po ay balanse tayo dito sa dalawang ito. Okay? Kapag ka tayo ay masyadong maluwag, binibigay ang lahat, hindi marunong sumunod sa authority ang mga anak. Kinakailangan marunong silang sumunod sa authority. Ano nangyayari? Nagiging rebelde. Lawless. Ibig sabihin, walang sinusunod na batas. Pero, kapag ka naman tayo masyadong stricto at disciplinarian, ay magiging legalistic naman tayo. Diba? Na sobrang higpit naman. Kinakailangan matuto tayo magbigay ng balance dito. At ganun po ang Diyos natin. Balance siya. Kapag ka nagkakamali tayo, itinutuwid tayo. Pagka nagkakamali tayo, gumagawa tayo ng kasalanan, at yung mga repeated warnings nakikita natin sa Biblia, naririnig na natin sa mga sermon ng pastor, kayo ay naging matigas ang ulo, matigas ang leeg, mataas ang pride, ayaw sumunod. Ano nangyayari? Tayo ay nadidisiplina. Tayo ay napapalo. Kaya huwag nyo nang antayin. Pero yung iba, kinakailangan ng palo muna. Kailangan munang paluin bago magtanda. Meron pong mga anak na ganyan. Ganon din ang mga Kristiyano. Ganon din ang mga Kristiyano. Pero ito isa pang nais kong sabihin sa atin. Ang ating Ama sa langit at ang ating Ama sa lupa ay magkaiba. Ngayon, kung ang ating Ama sa lupa ay masyadong marahas, masyadong disciplinarian na wala sa lugar, hindi natin kakitaan ng affection. Hindi man lang natin pwedeng lambingin at humingi ng anumang bagay na gusto natin. At lalo na kapag marami siyang nagawang hindi maganda. Nangangako pero hindi tinutupad ang pangako. At hindi man lang siya marunong magbigay ng anumang gifts, anumang mabubuting kaloob sa kanyang anak. Pero siya ay masyadong disciplinarian. Meron pong mga pagkakataon, ito po ay naranasan ko. Nakapag-attend po ako sa isang seminar na ang title ay The Father Heart of God. Okay, The Father Heart of God. At doon, ang sabi nung aming speaker, si Doug Easterday, ay ang sabi niya, kung ano raw ang relasyon natin sa ating Ama sa lupa. Kung pangit ang relasyon mo sa Ama sa lupa, hindi rin magiging maganda ang relasyon mo sa Ama sa langit. Kasi daw, wala kang pwedeng pagkumparahan ng iyong Ama sa langit, kundi yung Ama mo sa lupa. Parehong Father. Diba? Kaya, kapag ka daw hindi maganda ang relasyon mo sa iyong Ama sa lupa, hindi rin magiging maganda ang iyong relasyon sa iyong Ama sa langit.
Kaya kailangan daw ay kung meron kang anumang sama ng loob, anumang matinding damdaming negatibo laban sa tatay mo sa lupa, patawarin mo siya para maging maganda ang relasyon mo sa iyong ama sa langit. Kaya ito pinagawa niya sa amin. Sabi, pumunta kayo sa isang lugar, marami kami, siguro mga 200 kami, sa isang lugar na pag-iisa kayo, at kausapin nyo ang tatay nyo na parang nariyan siya. Kung ano ang tawag nyo sa tatay nyo, itay, tatang, daddy, papa, kausapin nyo. At kung totoo sa inyo itong nangyari, sabi, sasabihin ko yun. Kung totoo ito sa inyo, isabihin nyo. Pero kung hindi, wag yung ulitin yung sinabi ko. Ang unang-unang sinabi niya, Father, I forgive you for maltreating my mother. Tay, pinatatawad kita sa pagmamaltrato mo sa nanay ko. At sinabi ko yun dahil nakita ko, witness ako sa mga pananakit ng tatay ko sa nanay ko. Sinasaktan, binubuntal, nakita ko yun ng mga mata ko. Yung pang-aabuso. Kaya nung sabihin ko yun, Father, I forgive you for maltreating my mother. Ay, alam nyo yun, patay na ang tatay ko nun, nung sinabi ko yun. Ang akala ko napatawad ko na siya. Dahil maliit pa ako nung nakita ko yun. Akala ko napatawad ko na siya. Pero nung sabihin ko yun, parang nagbalik sa ala-ala ko yung lahat ng ginawa niya sa nanay ko. At iyak ako ng iyak. Pagkatapos ang sumunod na sinabi niya, Father, I forgive you for being unfaithful to my mother. At naalala ko rin yung napakarami niyang babae. Nung nawala ang nanay ko, at nagtrabaho sa Maynila, kami-kami lang ang natira, ang tatay ko. Nagkaroon siya ng babae, nagkaroon pa ng anak. Hindi ko alam. Siyempre bata pa ako noon. Pero yung meron kaming kapitbahay na cute yung anak. Lalaki. Lagi kong inaalagaan. Tapos sabi ng mga kalaro ko, uy, inaalagaan yung kapatid niya. Yung anong kapatid? Anak to ni Aling Oo nga, anak nga ng tatay mo sa kanya. Mga kalaro ko, alam. Maliit pa ako nun. Ay alam ko na naging unfaithful siya sa nanay. At nung sabihin ko yun, parang yung sakit ay dumating ulit. Pagkatapos ay nirelease ko yung pagpapatawad ko sa tatay ko. At alam nyo, hindi ko alam na nakatatak pala yun sa akin. Kaya pala, hindi ako agad nagtitiwala sa lalaki. Sabi ko nga, yung marami alam, 45 na ako nung mag-asawa. Kinailangan ko munang ma-release. Kinailangan ko munang patawarin yung tatay ko para magkaroon ako ng magandang relasyon sa aking ama sa langit at lalo na sa mga lalaki in general. Pero salamat sa Diyos, dahil ang tatay ko sa langit ay naging napakasarap ng naging relasyon ko sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng alinlangan sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng anumang masamang damdamin laban sa akin tatay sa langit. Alam nyo kung bakit? Kasi kung may atraso man ang tatay ko sa akin, at kung may atraso man ang ibang lalaki sa akin, si Jesus lalaki din. Pero namatay siya para sa akin. At yun ang nagkaroon, parang na-absuelto lahat
yung aking mga negatibong damdamin para sa lalaki. Kaya minahal ko ang tatay ko sa langit. Kasi pagka humihingi ako, ipinagkakalob niya sa akin yung mga hinihingi ko. At naging very gracious siya sa akin. Ngayon, sa atin po, hindi ko alam kung meron kayong naging masama, pangit na relasyon sa inyong tatay dito sa lupa. Na hanggang sa ngayon ay nagmamanifest sa inyo. Na parang hindi kayo makapagpatawad sa ibang tao, lalo na sa lalaki. O lalo na sa ating tatay. Lalo na kapag ka ang tatay nyo ay naabuso kayo, verbal abuse, sexual abuse, o kaya ay sinaktan kayo, physical abuse. Lahat ng ginawa na pangit ng tatay nyo sa inyo, patawarin nyo. At magkakaroon pa kayo ng mas magandang, kung maganda na relasyon nyo ngayon sa tatay nyo sa langit, mas magiging maganda ang relasyon nyo sa inyong tatay sa langit pagka natuto nyong patawarin ang mga tatay nyo sa lupa. Sapagkat ang tatay natin dito sa lupa, imperfect. Maraming limitasyon. Pero ang tatay natin sa langit, perfect siya. Marunong siya magbigay, marunong siya magpatawad, marunong siyang dumisiplina sapagkat gusto niya mapabuti tayo. Dinidisiplina tayo para sa ikabubuti natin, para matuto tayong dumakad sa katwiran at sa kabanalan. Kaya salamat sa Diyos, ang ating Ama, ang ating Aba, ang ating Father. Meron tayong Aba, Father sa langit. Nagmamahal sa atin. Dumidisiplina sa atin sa ikabubuti natin. Marunong siyang maging balanse sa lahat ng bagay because He is a wise Father. Salamat sa Panginoon sapagkat alam natin kapag hindi natin nabalanse rin ang pagkaunawa natin sa ating Ama sa langit. Tingnan nyo yung iba. Lagi nilang sinasabi, pagka tinanggap mo na si Jesus sa puso mo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, okay na. You can never be lost. Once you are saved, you can never be lost. Kasi tinanggap mo na ang Panginoon. At siya, kahit na anong gawin mo, mahal ka niya. Tanggap ka niya. Kahit na anong kasalanan gawin mo, kahit anong pagkukulang mo. Hindi po totoo yun. Sapagkat one side lang yan ng pagiging Ama ng Diyos sa atin. Pero yung one side, marunong siyang dumisiplina. Marunong siyang magturo. Marunong siyang magtuwid. Marunong siyang ituwid tayo. Hindi pwedeng tinanggap mo, Panginoon, tapos kung anong gusto mong buhay, gano'n ang gagawin mo. No. Hindi tama yun. Ang Diyos natin, meron siyang mga rules. Meron siyang mga panuntunan na kailangan nating sundin. Hindi pagkatapos na tinanggap mo ang Panginoon, ikaw na masusunod sa buhay mo. Hindi po totoo yun. Alam ng Diyos kung ano ikabubuti natin. Kaya kahit na tayo ay sinasaktan, alam nyo yun, kahit na tayo ay nadidisiplina ng ating Ama sa langit, masarap yun. Kinakailangan po. Yung iba lang, pagka nadisiplina, ay umaalis na. Pagka nasaktan, ay tinatalikuran na ang Ama na nagmamahal sa kanya. Ang akala niya, dahil pinaparusahan siya, hindi siya mahal. Hindi po totoo yun. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Alam natin na, ang sabi sa Revelation
3:19. Ano nakalagay sa Revelation 3:19? Revelation 3:19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mong talikuran ang iyong mga kasalanan. Yun po ay makikita natin sa Revelation, yung 7 church ages. 7 iglesia ito sa Asia Minor na kinausap ng Diyos. At lagi, ang sabi, alam ng Diyos ang ginagawa nila. Pero meron siyang mga puna. Meron siyang mga against doon sa mga churches na yun. At sinabi niya yun. Hindi porke mahal niya ang tao, hindi niya itutuwid. At hindi niya pagsasabihan. Pagka mahal ka ng nanay mo, hindi bibigay lahat ng gusto mo sa ikasasama mo. Sasabihin niya na hindi makabubuti ito sa iyo. Kaya, dinidisiplina ka niya. At lalo na ang ating Ama sa langit. Ang lahat ng iniibig ko, lahat ng mahal ko, pinapalo ko, dinidisiplina ko. Para ano? Para magsisi at para talikuran ang kanilang mga masamang gawa. Kaya mga minamahal, kinakailangan alam natin itong dalawang mukha na itinuro ko ngayon. Ang Aba, gracious, unconditional love ng ating Ama. At yung Father na marunong dumisiplina, marunong magmamalo, marunong magtuwid sa ikabubuti natin. Bakit? Kasi gusto niya, sabi sa Romans 8:29, ang gusto niya, ang goal niya, ay maging kagaya tayo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Romans 8:29. Noong una, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Pero nasira yung wangis ng Diyos sa atin. Bakit? Nagkasala tayo. Sumuway tayo. Kaya, may parusa. Ang Diyos natin nagpaparusa. Huwag nating isipin na ang Diyos natin ay parang si Santa Claus, na bigay lang ng bigay, bigay lang ng bigay. At hindi parang slot machine, na pagka naglagay tayo ng coin, may babagsak na. Hindi po ganon ang ating Ama. Siya ay wise, siya ay matalino. Sapagkat nais niya, mabalik tayo sa wangis ng Diyos. Nasira. The image of God was marred. Nasira nung tayo nagkasala. Kaya ngayon, ibinabalik ng Diyos yung image na yon. Ibalik tayo sa kabananan, ibalik tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya niya ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Kaya niya ibinigay sa atin ang kanyang mga salita. Nagtutuwid sa atin ang kanyang mga salita. Ang banal na Espiritu, ang ating beautician. Pinagaganda tayo. Inaalis sa mga mancha. Inaalis yung mga pangit sa ating ugali, sa ating buhay, para tayo ay maging kagaya ng bugtong na anak ng Diyos. Sapagkat nais niya mabalik tayo. Muli, yan ang goal ng Panginoon. Ibalik tayo sa wangis ng Diyos. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, yung kamukha lang niya ang kanyang kukunin. Pagka hindi niya tayo kamukha sa kabanalan at sa katwiran, hindi tayo makakasama. Mga minamahal, kinakailangan maunawaan natin ito. Ang Diyos natin gusto makarating tayo sa piling mo. Pero hindi sa paraan na gusto mo, kundi sa paraan na gusto niya. Your thoughts are not His thoughts. Ang isip mo, hindi isip ng Diyos. Ang paraan mo, hindi paraan ng Diyos. Dapat nagpapasakot tayo sa kalooban ng ating Ama sa langit. Walang masamang nais, walang masamang layunin
ang Diyos sa atin, kung pinapahintulot niya sa atin ang anumang bagay sa buhay natin, ito'y sa ikabubuti natin. Natututo tayo para lalo tayong mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. At ibinigay din niya, bakit tayo may pagsubok? Bakit may mga kahirapan? Sapagkat dito tayo pinatatatag ng Diyos. Pagka may kahirapan, may mga pagsubok, ang salita ng Diyos ay nagtutuwid, tumutulong sa atin. Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin para makapagtagumpay tayo. Kaya hindi tayo magiging kawangis ng Diyos kung walang fire, walang fiery trial. Yun ang umuugit sa atin, lumililok sa atin para tayo maging kagaya ng bugtong na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Nawa ay makatulong ito sa atin, sa ating buhay espiritual, sa ating concept patungkol sa ating Diyos, the Father Heart of God. At matuto rin tayo sa ating mga nasasakupan, ang ating mga miyembro, ang tayong mga pastor. Meron tayong pag-ibig sa kanila, pang-unawa sa kanila, pero kailangan din silang disiplinahin kung sila ay nagkakamali. Ipakita sa kanila kung saan sila nagkamali, ituwid sila sapagkat mahal sila ng Diyos. Nais ng Diyos na makasama sila, kailangan tupa sila. Dahil ang sabi, ang tupa ay marunong sumunod sa tinig ng kanilang pastor. Pero kung hindi sila tupa, hindi sila marunong makinig. Baka sila'y kambing, hindi sila tupa. Sapagkat ang tupa, kilala ang tinig ng Diyos. Kilala ang tinig ng pastor niya. Pero kung hindi ka kasama sa tupa, hindi ka nakikinig at hindi ka sumusunod sa tinig ng iyong pastor. Kaya, purihin ang Panginoon, matuto tayo na makinig sa ating mga pastor. Kasi, ang ating ama, hindi nakikita. Ang ating pastor, yun ang pinaka father natin sa pananampalataya. Pagka dito, hindi ka na marunong sumunod doon sa nakikita mo na authority sa buhay mo. By lalong, hindi ka marunong makinig doon sa unseen or invisible authority na Diyos natin. Kaya, ikaw man ay membro, ikaw man ay pastor, ikaw man ay manggagawa, matutunan natin na makilala ang ating Ama bilang gracious God na may unconditional love at meron siyang wise heart, matalinong puso. Tayo po ay sandaling tumungo at tayo ay manalangin. Marami pong salamat sa inyo, aming Ama. Salamat po. Meron kaming Ama sa langit. Maaring wala na kaming Ama sa lupa. Maaring hindi rin naging maganda ang imahe na ibinigay niya sa amin. Pero salamat sa inyo, aming Ama. Meron kaming matatawag na Ama. Anumang oras, hindi natutulog, 24/7 ay gising. Ano man ang aming pangangailangan, ano man ang mga problema namin, ano man ang mga pagsubok namin, pwede kaming lumapit sa Kanya anumang oras at Siya ay sasagot sa amin. Salamat po, aming Ama sa langit, sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat sa pagtutuwid niyo sa amin. Salamat sa mga pagpalo niyo sa amin kapag kami ay matigas ang ulo at hindi sumusunod sa inyo. Salamat po at hayaan niyo na kami ay maging wise din na makita namin kung ano ang iniuutos mo. Kami ay susunod lang at magsasubmit sa authority niyo. Pagpalain niyo ang inyong mga anak. Pagpalain niyo ang lahat ng nanood ngayon. Pagpalain niyo yung lahat ng mga masishare nila, Panginoon, ng video ito. At hayaan niyo, Panginoon, makinabang kami ng lubos
mula sa inyong mga salita. Pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon. At kaming lahat, O Diyos, hubugin niyo kami ayon sa nais niyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon at sa lahat po ng nanood. Kung napagpala po kayo sa ating mga napag-aralan, share niyo po sa iba. At hayaan niyo po na ito ay maging pagpapala din po sa iba. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.